kababayan ang pag-usapan natin? Hoy, ito ha. NBI Director Matibag, Melvin Matibag, may matinding paalala kay Mike Defensor, mga ka-GPnatics. Naalala po natin, nung nakaraang araw, nagpunta ang grupo ni Mike Defensor, Attorney Topacio at itong si Attorney Baligod, kasama na ang 18 ex-soldiers, mga kababayan. Mas matapang pa si Topacio doon sa investigador ng NBI, di ba? Oo. Ngayon, etong si Attorney Melvin Matibag na direktor ng NBI ay meron pong paalala, mga ka-GPnatics, kung bakit daw sila masyadong maingat dito sa pag-iimbestiga at pagpo-profile ng 18 ex-soldiers, mga kababayan, dahil nandyan daw po yung presensya nitong si Mike Defensor. JP, anong ibig niyang sabihin? Bakit nandyan ang presensya ni Mike Defensor? Naalala po natin, mga kababayan, meron pong tinatawag na bad experience, mga kababayan, na nangyari way back then, na ang namuno, mga kababayan, sa paglalabas ng mga testigong pulpol ay itong si Mike Defensor mismo. Yan mismo ang sinasabi nitong si Attorney Melvin Matibag na dapat maging cautious tayo. Dapat tayo maging maingat. Dapat tayo ay maging vigilante. At huwag tayo basta-basta maniwala. Eto po, mga kababayan, pakinggan na lang natin at hindi natin may papakita sa inyo kasi nga ito ay ninenok lang natin. Ninenok no? Ay niram lang natin na walang paalam, mga kababayan. Ang hiram na walang paalam no? Opo. Okay. Unang-una pag-usapan po natin itong yung investigasyon na ginagawa ng NBI, no? Patungkol po dito sa 18 allegedly former Marines, no? Ano po ba yung talagang tinutumbok nyo rito? Kasi nakikita ko online, nagtatampo, nagagalit yung mga DDS, sinasabi, bakit silang iniimbestigahan, hindi yung paratang? So, I'd like you to clarify that. Opo. Unang-una po, yung ating pong pag-iimbestiga ay base po sa pag-deputize sa atin ng Office of the Ombudsman para tulungan sila sa investigasyon. Doon po sa isinumiting joint affidavit noong February 23, 2026 ng grupo po ni Atty. Baligod. So, nasa malinaw naman po yung power ng Ombudsman under the Constitution na mag-deputize po ng mga agencies ng gobyerno para tulungan sila mag-assist sa isang investigasyon. Ngayon, ang pag-iimbestiga po natin, tinitingnan po natin yung lahat ng anggulo dahil bukod naman po sa aligasyon nila doon sa mga sinasabing tumanggap ng pera na dinilibira nila, kailangan din po nating i-validate yung mga report sa atin kung ano talaga yung dahilan sa paglabas ng affidavit. At ganito po, tinatanong po muna natin yung nagrereklamo at hindi naman po natin inaalis na kung dumating po na makita natin ng ebidensya kailangan ipatawag yung mga taong binabanggit nila, hindi po tayo magdadalawang isip na ipatawag sila. Ang example ko po dyan, sir, is kung halimbawa po kayo nagreklamo sa investigador, sa pulis, hindi naman po kaagad pinupuntahan o tinatawag yung inireklamo. Tinatanong muna, ano ba yung nangyari? Ano yung istorya? Ano ba yung mga ebidensyang meron ka? At ano yung dahilan ng pagreklamo mo? Yung personal circumstances mo, tinatanong. At pag nakita po na may basehan yung reklamo, saka po tatawagin yung inireklamo. Ang problema po nito, ayaw po yata nila Atty. Baligod, nila Atty. Topacio, na tinatanong yung grupo nila. Ang gusto nila, dahil sinabi nila sa affidavit, puntahan nyo na, tawagin nyo na kagad yung aming mga narireklamo. Hindi po ganun ang proseso natin, sa due process po natin. Malinaw naman po sa Constitution niyan na kailangan talaga merong malinaw na investigasyon at parehas na investigasyon sa lahat ng taong maaaring nasasangkot po. Kala mo batas no? Kala mo sila yung tawag dito, super VIP. Akala mo, mga kababayan, kung magmando sa kanilang batas no? Walang hiya talaga Nung nakita ko nung nakaraan na yung may video pa ng NBI, mga kababayan. Hindi ko alam kung NBI ang naglabas nun, pero alam ko hindi NBI. Pero nung pinuntahan nila Topacio, yung investigador, mga kababayan, para imbestigahan sana yung identity ng mga 18 ex-soldiers, mas matapang pa si Topacio. Diba? Biruin nyo, pagsasalisalitaan niya ng ganon yung NBI, mga kababayan, yung investigador. Dapat hindi ganon, diba?
Yan po yung Okay. isang parte niyan. Yung isang parte pa po, Oo. tinitingnan din naman po natin, ano ba talagang motivation ng paglabas nito? Mm. Dahil may mga report nga po na maaaring itong 18, yung consent nila vitiated dahil baka may panunuhol, may pananakot, o Mm. ano man pong dahilan para lumabas po sila. So far, ano po ba yung nakikita yung bakit hindi pa kayo nakukonvince na dumiretso na doon sa sustansya ng kanilang aligasyon? Ano yung mga Eto. nakikita yung agam-agam o perhaps inconsistencies doon sa kanilang kwento? Marami pong report doon po sa 36 pages including sa na-affidavit nila, including po doon sa annexes na niyan. Una-una, yung sinasabi nga po, 36 na individuals, isang affidavit lang. Hindi naman po talaga bawal yung joint affidavit. Pero ito po, napakabigat na mga aligasyon at 36 at 18 tao nagsasabi, hindi naman po yata pare-pareha sa partisipasyon. Dahil ang salaysay po, yun po ay personal recollection ng iyong ginawa, yung partisipasyon sa isang bagay. Kaya nga ang request po namin kanina sa kanila, kanina sana, mag-issue kayo ng isa-isang statement. Ano ba yung partisipasyon mo? Yung mga larawan na nandoon, sino bang kumuha nito? Asan ang original nito? Ayaw po nila kasing pumayag na tatanungin isa-isa. Ang gusto nila isang buo sila magkakasama. Ganun na po yung ginawa nila sa press conference pag sinundan lang po natin yung ganun, parang baka naman magiging hindi tayo parehas po doon sa mga taong inireklamo. Uy, nagbida-bida na naman yan kahapon doon sa programa ni Banat Bay. Hindi ko na nga alam pinanood mga kababayan kasi nakakatawa O kala ko ba di ba pinanood? Hindi kasi nakita ko yung tawag dito mga kababayan, meron na nag-splice. Hindi ko talaga siya pinanood pero dumaan sa feed ko kanina, sa news feed ko at nakita ko yung mga mga cut tawag dito portion ng video na yon mga ka-GP At Fanatics. hindi po namin papayagan yung ahensya na gamitin para mag-fishing expedition. Kung may marino po talagang reklamo, magkaroon po ng direktang pagtuturo na itong mga taong to gumawa ng masama, ito yung ginawa nila, para mas madali po ang investigasyon. Pero yun po, isa yun, number 1, 36 pages, isang istorya, 18 isang affidavit. Pangalawa, may mga claims po doon. Lumabas na sa mga interview, may inconsistencies na po kaagad. Pangatlo, may mga claims po na sinasabi na itong mga Marines na ito, kasama rin sa 103 na employees ni Saldico noon, ay napabayaan. Kaya nung nagkaroon ng hindi na sumisweldo, may mga kumausap, lumabas, nag-affidavit po ng ganito. Aray, yan yung usapin na yan, mga ka-GP Fanatics, ay nag-iwan daw po ng 200 million si Saldico bago umalis. Okay, pampasweldo sa mga tao. Tapos nagkaunsehan, mga kababayan. Wala na silang sinasahod. Kaya ngayon, ang lumabas ang mga ito para po magalit kay Saldico at damay na yung ibang gustong idamay, mga kababayan. Kumbaga, itong mga taong to ay may personal grudge kay Saldico. Dahil nga hindi raw sila napasahod ng maayos, nagkaunsayan sila. At dahil nga may issue, mga kababayan, ng flood control, sinayawan na rin nila yung flood control issue. Sumama na sila doon sa mga naratibo ng mga taong nasa likod nila. At sino yung nasa likod nila? Alam nyo na kung sino sila. Kaya po tinitingnan namin lahat ng angulo. At yung pa po, yung sa air taxi, yung claim ni Sergeant Tube na sila'y nagdala ng pera sa Ilocos nung nakasama si Saldico. Hindi ko nga pinanood kasi di ba merong buo, Sir Smokey, merong buong tawag dito, may buong tawag dito, interview yung 18 Marines doon sa programa ni Banat Bay. Hindi ko yun napanood. Hindi ko talaga pinanood. Nakita ko lang doon sa YouTube. Tapos kanina, mga ka-GP Fanatics, ay may newsfeed. Diba? Dumaan sa newsfeed ko, meron doon konting portion, mga kababayan. Konting portion lang. Hindi ko nga pinanood. Ang kulit. 'Di ba? Iba yung pinanood ko na talagang pinanood mo ng buo. Iba yung dumaan sa newsfeed mo at narinig mo lang. 'Di ba pag nag-i-scroll ka, mga kababayan, biglang may boses ka agad 'yon? Oh. Hindi ko talaga pinagtuunan ng pansin. Basta pag-scroll ko lang, nagsasalita. Yun lang, yung narinig ko, mga ka-GP Fanatics. Ito talaga si Sir Smokey. Yung mga tanong mo no? Nung naglabas po ng certification yung air taxi, walang lag sa call lag na nagkasama si Sergeant Tube at si Saldico mula 2023 hanggang 2025. Pero kanina sa interview sabi kagad hindi 2022 yun Yun na po precisely yung gusto namin makita. Asan yung detalye? Dahil doon sa paragraph 44 po ng kanilang joint affidavit, wala namang sinabing date kung kailan. Ang hirap po noon, parang kami ang
na Sir dagdag Romeo. ng ebidensya para magkaso ng malinaw. Samantalang Mm-mm. sigurado po sila sa kanilang claim na nag-deliver sila ng pera sa mga nabanggit na personalidad. Mm-mm. Opo. Naintindihan ko yung pinanggagalingan ninyo bilang investigador, no? Dahil kayo nasa NBI. Pero ang inisip ko rito, I may be wrong, no? Baka naman kasi hindi ang objective dito ay para magpakulong o makapagsampa ng matibay na kaso. Manira Baka naman lang. po ang intensyon dito, makapaghabi ng kwento, makapag-sow ng confusion, at makapanira at magamit ito for something more serious politically. Oo. Ano po ba tingin niyo? Eksakto na nga po yan. Kasabi nga po sa anggulong tinitignan yan. Yung timing po. May nagsasabi siyempre, nilabas, ba't binanggit? Sila mabigla isang affidavit po. Ang dami inakusahan. COMELEC, Bucor, pati ICC. ICC po, di ba? International Criminal Court of Justice. Ang dami pong binanggit. Kaya teka muna kasi kung ganun karami, hindi po pwede isang affidavit kasi po ang isang impormasyon, ang isang reklamo, dapat isa lang yung binabanggit po. Mm. So, ano po ba to? May conspiracy ba? May ganito po ba? Kaya nga po, lahat ng anggulo bilang NBI, tinitingnan po namin yan. Kaya yun po sa puntong yan, yung sinabi nyo yan, kasama po sa konsiderasyon namin yan. Kumaga, to rephrase the question, does it concern you and the NBI? Sabi nyo kasi ayaw nyo magamit, di ba? For a fishing expedition. Baka rin magamit kayo. Ang totoo niyan mga kababayan, their weaknesses or their weakness ay they can create consistent facts sa fabricated story nila. 'Di ba? 'Yun naman ang totoo niyan eh. O inconsistency ang lagi mong makikita doon sa kanilang mga kwento. Halatang halata na fabricated yung kanilang istorya. Oh. tungtungan o plataforma para makapagpakalat ng ganitong mga propaganda. Alam Is nyo, that a concern of napakaganda, yours? isa na po yan, napakaganda po ng sinabi nyo na yan kasi napapansin ko na dumating talaga sila at kanina doon Mm. dahil maraming media nagsalita. Nung papasok, parang galit na galit, nagbalik, sabi maganda yung patungo at salamat dahil kami pala ay tinuturing na witness, hindi kami suspect. Sabi ko, teka muna, wala namang gano'n na sinabing kayo witness na. Persons of interest kayo, pwede kayong witness, pwede kayong biktima, pwede kayong perpetrators, depende po kung saan dadalhin ng ebidensya. Pero tama po kayo, parang baka gano'n yung gustong gawin. Ako talaga, tinitingnan ko na rin ngayon yan, na anggulo dahil sa mga pronouncement na ginawa po nila, salungat sa nangyari sa loob ng investigation po. So, sabi niyo, no, and I think this was publicly made din ng kanilang grupo, ayaw nilang gawin yung individual affidavits. So, ano mangyayari if they insist on doing that? Yung talagang they would insist na isang affidavit for all 18 supposed ex-Marines. What will happen? Yun po yung masaklap. Dahil kung may katotohanan yung kanyang aligasyon, kung hindi man lahat, dun sa iba sa nandun, paano po kami magpuproceed? Alam naman po natin, sir, na pag dinala natin yung kaso sa korte, iba na po yung quantum of evidence na tinatawag para makakuha tayo ng conviction. Proof beyond reasonable doubt na po yan. Unang-una, ang dami mong inatas na litrato, na larawan. Nasa yung original? Sino ang kumuha? Yung pong mga ganyan na bagay, importante po eh. Detalye po yung pinag-uusapan at mga ganyan po lang yung mga abogado, mabubutasan ng kaso kung hindi po malinis at maayos ang ebidensyang Sa ilalabas. madaling sabi mga kababayan, hindi po tatayo talaga sa korte kapag joint affidavit yung kanilang isusumite lang pagdating sa korte. Kasi kailangan quantum of evidence. Kailangan dito mga kababayan, detalyado. Nandyan yung date, 'di ba? Nandyan yung tawag dito, sino ba yung mga tao na nakasaksi mismo, may personal recollection, 'di ba? May personal knowledge. Hindi pwedeng sama-sama lagi. Hindi pwedeng sa lahat ng kanilang mga ginawa or pagdi-deliver ay magkakasama silang 18. Meron dyan hindi kasama, meron 5 lang, meron iba yung kagrupo at that time. Ganon, mga kababayan, iba rin yung nakakita doon sa ICC, na kesyo binigyan daw ng $2 million si Trillanes, may, iba din yung nakakita kay Laila de Lima. Yung mga ganong mga bagay, mga kababayan. Diba? Yun ay titingnan talaga. Kailangan solid yung ebidensya mo. Otherwise, walang pupuntahan yan pagdating sa korte. Ang gagawin lang ng korte dyan, ibabasura. Tatagpo. Din po ba sa sinasabi yung 18 individual affidavits? Ano yun? They should execute 18 individual, no? Tapos kasama rin po ba dyan yung individually kakausapin sila ng NBI para matest yung credibility or to look for consistencies or inconsistencies? Ganun po ba yun? Tama po yun, pero i-correct ko lang po na sinabi. Oy, happy birthday pala kay Ma'am Anagari ha. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday sa'yo, Ma'am Anagari. Thank you so much for watching. Sabi ni Atty. Passion na gusto one-on-one. One-on-one, ibig sabihin, isa-isa po silang haharap sa investigador. Pero, in-offer po sila, namin sila, na if you want na meron kang presence ng abogado, we will allow it. Kasi Siyempre, karapatan po yan eh. Pero sa tono po kasi ng sinasabi, parang pinapalabas, isa-isa, nakakausapin na sila lang one-on-one. Hindi po pwede yan. At actually, yung buong proceedings po, recorded po yan. At alam nyo, baka kaya sinabi ni Atty. Balico that they were treated very well. Totoo po yan.
Pinaghanda pa namin ng tubig, kape, pagkain, hanggang tanghalian po. Kasi nga, ang instruction pa sa mga investigador, exercise maximum tolerance. Kasi alam ko na nga po, ayokong gamitin platform o tuntungan na Okay, lalong-lalo na ito naalala ko mga kababayan, may sinabi pala sa isang interview si Mike Defensor na shifting daw yung schedule ng 18 Marines. So therefore, mga kababayan, NBI has the reason, di ba? Has all the reason para sabihin na dapat mag-submit sila ng individual affidavit, mga ka-GPnatics. Kasi nga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay magkakasama sila. Dahil dito nga, shifting schedules ang 18 Marines. ito, NBI, ahensya ng gobyerno, ginigipit tayo. Yun na nga po yung iniiwasan natin. We are trying to be very, very fair po sa lahat. Na actually, hindi naman namin kailangan ipaghanda pa ng pagkain yung mga yan, pero alam namin medyo magtatagal. Ipinaghanda po namin dahil gusto nga namin po ipakita parehas yung treatment. At sinisiguro ko po, ulitin ko, kung talaga sila mag-i-execute ng individual affidavit at tutumbukin nila sino yung dinilibiran nila, sino yung humarap at kinausap at mali ebidensya. Kahit po kinabukasan, hindi ako magdadalawang isip na pa-issue po din ng subpoena yung mga tao binanggit po nila. But until that happens, or let's say hindi po mangyari yan, mukha po ba mangyari, hindi nyo papatulan itong kanilang kwento? Opo, mahirap po eh. Kasi baka may iba talagang pakay. Kaya nga po yung ibang personalities na pinapatawag namin, yung background po nun, tinitingnan namin kung ano po naging pagkilos at pagganap nila sa mga nakaraan pong panahon. Tandaan nyo yan Attorney Topacio, Attorney Baligo, at Mike Defensor. Kapag walang individual affidavit na sinubmit sa March 17, so therefore, hindi po magpa-progress ito, hindi po matutuloy. Walang mangyayari dyan, mga kababayan. Meron po mga ganitong pangyayari din. Siyempre, kaya nga din po namin pinapagsalita sana si former Congressman Mike Defensor. Alam natin yung kasaysayan niya sa pagpuproduce ng mga witness. Yan po yung mga anggulong tinitingnan po natin. Mga kababayan, ito Ito yung mahalagang sinabi ni NBI Director Matibag. Ito yung kanyang paalala kay Mike Defensor, mga kababayan. Kaya nga gusto namin pagsalitain si former Congressman Mike Defensor kasi alam naman natin, yung experience, alam natin yung mga nangyari, okay? Yung mga nangyari daw sa pagpuproduce niya ng state witness. Ay, mga kababayan! Nako po, yari si Mike. Sabi siguro ni Mike Defensor, teka. Mga kababayan, hindi mo masisisi yung tao, Tama naman yung kanyang binabanggit dito, mga kababayan, eh. Kapag meron ng masamang nangyari nung nakaraan, baka mamaya, mga ka-GPnatics, ganun din yung intensyon nitong si Mike Defensor. Kaya nga po yung ibang personalities na pinapatawag namin, yung background po nun, tinitingnan namin kung ano po naging pagkilos at pagganap nila sa mga nakaraan pong panahon. Na meron po mga ganitong pangyayari din. Siyempre, kaya nga din po namin pinapagsalita sana si former Congressman Mike Defensor. Alam naman po natin yung kasaysayan niya sa pagpuproduce ng mga witness. Di ba? Maliwanag. Alam naman po natin yung kasaysayan niya sa pagpuproduce ng witness. Kumbaga mga kababayan, may tatak na hindi pwedeng kalimutan yung nakaraan na ginawa ni Mike Defensor. Oo nga naman, bakit mo paniniwalaan? Kung kaya niyang gawin dati, kaya niya rin gawin ngayon. Di ba? Pero bilang isang, bilang isang investigador, ang gusto lang natin ay masiguro kung ang kanyang sinasabi ba ay may katotohanan or ito ay baka kwentong ewan lang din kagaya ng dati. Yung mga anggulong tinitingnan po. Ito nga pala, no? Ano po bang basa niyo rito kay former Congressman Mike Defensor? Kasi, di ba, mayroon siyang pahayag. Marnie! Wala akong kinalaman dyan. Pero siya ipopronta. Siya nagsasalita. Anong basa niyo sa kanya? Yun nga po yun eh. Yung sinasabi mong wala kang kinalaman pero todo ba at kada, sinabi ng 18 Marines, ganito, ganyan. Kung talagang nanisigurado rin po kayo, bilang isang Pilipino, karapatan po niya, kung may alam siyang korupsyon, may ebidensya siya po mismo magreklamo. Mag-file po siya ng reklamo. Nasa batas naman po yan. Kahit sino po sa atin, may obligasyong magreklamo kung may natuklasan tayo po katiwalian. At lalong-lalo na, very active po siya, isa siyang personalidad. Nakita ko rin po yung sinasabi niya, bakit naman panggigipit ito? Dahil pati asawa ko pinatawag. Hindi po kami ang naglagay sa sitwasyon na yun sa asawa niya. Siya po, dahil yung sasakyan na ginamit ng mga Marines, nung chinek po namin sa LTO, sasakyan nakarehistro sa asawa niya. At sabi nga po namin, tinitignan namin lahat ng anggulo, gusto po namin malaman, ano bang partisipasyon niyo po dito? Magaganda yung mga point ni Attorney Melvin Matibag dito, mga ka-GPnatics, Bukod dun sa sinasabi niya na may kasaysayan na sa pagpoproduce ng witness itong si
Mike Defensor na hindi na mo dapat pagkatiwalaan, sinasabi niya ngayon na sinasabi ni Mike Defensor na wala siyang alam. Pero bakit siya ang dakdak ng dakdak? 'Di ba dapat ang nagsasalita dito yung 18 Marines? Bakit hindi nila pinapayagan na magsalita yung etong 18 soldiers na to or 18 ex-soldiers na to? Bakit sila yung sagot ng sagot? 'Di ba? Wala bang mga sariling mga bibig ang mga ito? Akala ko ba may personal silang recollection, meron silang mga personal knowledge doon sa mga nangyari, sa paghahatid ng mga mali-maletang pera. Hindi pala. Ano na lang, mga kababayan, paper bag. Pala, envelope na lang. 'Di ba? Totoo naman yung sinasabi nito. At saka, yung binabanggit na sila ay ginigipit, bakit daw yung asawa pinatawag? Sabi ni Melvin Matibag, hindi kami ang naglagay sa sitwasyon sa kanila ng ganito. Sila ang gumawa nito sa kanila mismo. Bakit natin hindi ipapatawag? Ang sasakyan na sinakyan ng 18 ex-soldiers na to ay nakarehistro sa kanyang asawa. Alangan naman yung anggulo na yon, alangan naman yung bagay na yon ay paligtasin natin. Tama. When you investigate, mga kababayan, when you are investigating something, hindi ka pwedeng mag-skip ng kahit anong mahalagang detalye. Otherwise, mga kababayan, mabubukulan ka. 'Di ba? Yung small details na 'yan ay maaring makapag-produce ito ng napakalaking katibayan para mairesolba yung iniimbestigahan mo. Sabi ko nga, otherwise, mabubukulan ka kapag pinalagpas mo dahil lang kilalang tao to, hindi niya magagawa to. Hindi pwedeng ganun. Mga kababayan, lahat ng anggulo, lahat ng butas, lahat ng makikita mo, even yung kaliit-liitang detalye, kailangan mong tingnan. Mga kababayan, baka yung kaliit-liitang detalye na yan na napakaliit na butas, kapag tiningnan mo, lalaki ng lalaki yan. Oo. So far, anong base sa mga nakalap ninyo? Ano bang tingin nyo sa partisipasyon dito ni Mike Defensor? Well, hindi po siya nagsalita kanina eh. Sabi niya, right to remain silent. Yung nagsabi ng abogado niya, napakagaling naman abogado po ni Atty. Topacio. Pag sinabi mong right to remain silent, ibig sabihin, ikinukonsider mo yung sarili mo na suspect ka sa isang gawain. Dahil kung nandoon ka lang, inimbita ka namin, sinupina to shed light, hindi ka pa naman kinukonsider na may ginawang kasamaan. Pero Correct. kung ikaw mismo magsasabi, abogado mo, huwag kang magsalita, right to remain silent. Ibig sabihin, natatakot ka din sasabihin mo, may incriminate ka sa isang krimen. Oo, mga kababayan, meron pala yun ha. Tama yun ha. Bakit nga naman matatakot? Bakit mo sasabihin, mga kababayan, mag-invoke ka ng right to remain silent kung wala ka namang itinatago, di ba? Dahil ikaw ay nag-invoke ng yung right to remain silent, ibig sabihin, may something na pwedeng mag-incriminate sa'yo sa isang kaso. Na pwedeng makapaglaglag sa'yo sa isang kinakaharap na kaso. You considered yourself, mga kababayan, already na ikaw ay may kinalaman talaga at may alam sa mga nangyayaring ito. Maganda yung mga point. Gusto ko to si Attorney Melvin Matibag, mga ka-GP Natics, kumpara kay yung Magno nung nakaraan. Yung isa si Jaime Santiago. Okay din sana yun. Kaya lang, mga kababayan, takot din sa Duterte. Di ba? Takot sa Duterte yun. Ang problema nga po namin, hindi naman po nag-participate, pero we will consider na binigay namin sa kanyang pagkakataon. Tita Josephine. A waiver of his right para marinig dito sa proceedings na to. At kung saan po yung magiging findings namin base sa ibang testimonya at ebidensya, doon po namin ilalagay kung ano naging partisipasyon po niya. Hindi, ganito. Si Topacio, mga kababayan, ay abogado ni Mike Defensor. Yung 18 Marines, ang abogado, si Baligod. Okay? Yun po yun, mga ka-GP Natics. Sinong 18 na nag-a-accuse? Ano po yung na-establish nyo? Ilan po ba talaga dyan for the record yung dating Marines? O kung ano man? Ano ba sila talaga? Kanina po, 16 lang yung dumalo out of 18. Yung dalawa po may personal na commitment na. So doon po sa kanina na validate, may personal na commitment na. Baka yung dalawa na yun ang babaliktad na kamo. doon po sa present nilang dokumento, 14 is mga dating Marines. Yung dalawa Army, pero yung isa reservist lang. So yung Abel Quinjo, of course, we have yet to validate it with the official roster of the Philippine Marines dahil may iba pong report na lumadating sa amin noon pa man. Yung Which po yung is, established. ano po,
Ano po yung report na dumarating sa inyo? Well, not all of them are members of the Marine Corps. Yun po. So, pwede nating tingnan doon sa Marines. Kasi ginamit nilang pangalan, 18 Marines. Ngayon, lumalabas, may Army pala. So, maaaring doon po yung aming pong titingnan kung ano talaga. Pero, ang initial verifications na namin pa po nung first week pa lang March, meron pong ilan sa kanila na may mga kaso na iba't ibang klase ng kaso po na hindi pa po fully validated kung natapos na yung kaso or kung anong naging dahilan sa pagkatapos po ng kaso. So, yun po yung isang tinitingnan pa po natin diyan. Kaya nga po yung masusi yung investigation, medyo marami po kaming mga ahente at investigador na ina-assign po dito dahil yung 18 nga po, napakarami. Kaya para dumali po sana pare-parehas yung investigation at kung sigurado nga silang merong dapat ireklamo at kasuhan doon sa pinakamaganda po talaga mag-issue sila ng individual affidavit po nila saying kung ano yung participation at diretsong ituro yung mga tao po na inaakusahan po nila. Pero kung hindi pa rin pumayag itong kampo nila Topacio at ng kampo ng mga 18 ex-soldiers na to, ay sigurado mga kababayan na may tinatago talaga sila. Sabi ko nga sa inyo kanina, ay yung kanilang fabricated story ay hindi talaga nila may establish yung facts. Kahit anong gawin nila. Yun ang kinakatakot nila na once na na-interrogate sila at na-imbestigahan individually, mga kababayan, ay lalabas at lalabas ang katotohanan. At any given time, makakabahan ang mga yagbadoodles na mga yon magsalita bigla. Kaya ayaw po nila na ito ay maging one-on-one. Diba? Dahil baka mamaya masabi nito ang hindi dapat sabihin. Kaya takot na takot itong kampo nila Topacio. Yan ang totoo. Pero again, mga kababayan, ang punto dito ni NBI Director Matibag, kaya po natin iniimbestigahan, kaya po tayo ay maingat, lalong-lalo na, alam naman po natin ang kasaysayan sa pagpuproduce ng testigo nitong si Mike Defensor. Ibig sabihin, may lamat na, mga kababayan, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan, hindi natin pwedeng pakinggan yung kanyang mga isinusubo sa atin. Kailangan tingnan natin bawat anggulo, bawat butas, at bawat detalye, mga ka-GP Natics. Yan ang gustong sabihin ni NBI Director Matibag dito. Pero matindi yun. Simple lang, mga kababayan. Pero talagang lumalatay sa pagmumuka ni Mike Defensor ang mga bagay na yan. At ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga ka-GP Natics. Ito